So una, ito kakabit muna natin sa ating amplifier. Lakas. Talagang wala siyang delay. Napaka 0.milliseconds lang siguro yung delay niya. Yan. So yung naririnig nyo, galing yan sa phone, wireless. So hindi nyo naman kailangan mamroblema kung baka biglang malobat. Kasi ang kaya niyang itagal nga, nasa 3 to 5 hours. So matinding, matagal na tugtugan na yon. So ayaw yung maraming wire na nakakalat sa lapag nyo. At kung mahilig kayo maglalakad-lakad habang tumutugtog, welcome back sa ating channel. So ngayon tayo ay mag-unbox muna ulit. So ngayon meron tayong binili. Pang-instrument naman natin. Ito mga gamit natin sa ating electric guitar and acoustic guitar. Ito ay ang Likato Wireless Guitar System WS100 with charging box. Okay, let's go. Let's unbox. Check natin kung anong meron sa loob. Okay, ayan, meron tayong manual dyan. Kung trip yung basahin, pwede din. At okay, itong unit natin, mamaya na yan. Tignan pa natin kung anong kasama. Ayan, meron siyang wire na kasama for charging natin. Ayan, tignan nyo, meron siyang Type-C sa dulo. Pwede gamitin yung charger nyo sa phone. At ito na yung ating unit. Ayan, una nyo makita itong ating box o yung charging box ng mismong wireless system natin. Ayan, meron siyang Type-C connection o charger sa likod. At ayan, meron ding light indicator kung mapupuno na siya. At ito na yung unit natin. Ayan, meron siyang dalawa, isang transmitter at isang receiver. So napakaliit lang niya, no? Napaka-portable lang dating niya. Ngayon tignan natin dito sa ilalim, ayan yung charging port niya, Type-C rin. At ito naman yung kanyang connector papuntang sound system natin at papuntang instrument. Ayan, meron siyang sukat na 6.35. At ito naman sa baba, nandyan yung ating power button. Andyan din yung button natin para sa pairing. Kasi nga pwede ka pang magdagdag ng maraming transmitter or instrument gamit lang ang isang receiver, kaya kailangan mo siyang i-pair. At dahil naka-pair na yan, makikita nyo meron siyang solid light na green. At pag hindi yan pair, magbi-blink lang yan. So kailangan yung i-pair ulit. At ito naman yung ating charging box. Kung titignan nyo, dyan nyo ilalagay yung ating unit mismo para mag-charge. Meron siyang Type-C dyan sa loob na pwede nyong isuksok lang at magcha-charge na siya. Sa pagcha-charge naman, pwede kayong gumamit ng power bank at gagana yan dahil nga Type-C lang din siya. At ngayon naman, isaksak na natin siya sa charging box ng Likato. Ayan, dahil Type-C lang, ilagay nyo lang yan dyan at makikita nyo, maiilaw yan, ibig sabihin charging siya. At malalaman nyo naman kung merong laman yung charging box nyo pag merong ilaw yan. So meron siyang tatlo, siguro meron niyang 75% na charge. Ayun, pero i-charge pa rin natin. At ngayon, ilagay na natin yung ating transmitter at receiver. Ayan, titignan nyo yung port ng ating transmitter or receiver. I-shoot nyo yan dun sa loob para mag-charge. At paano malalaman pag nagcha-charge? Ayan, iilaw siya ng red. Ibig sabihin, charging siya o nilalagyan niya ng charge yung ating unit mismo. At dito naman sa may indicator, ayan, nagbi-blink pa rin. So, pwede nyo i-charge or hindi. Ayan, so meron siyang laman. So ito na yung itsura ng ating unit na gagamitin. So kailangan nating itry at i-demo muna natin sa ating gitara para malaman nyo kung paano siya gamitin. So let's go! okay, welcome back. So ito na po tayo. So susubukan na natin. So tapos na natin siyang i-unbox. Susubukan naman natin i-apply o paano gamitin itong ating Likato wireless system. So ito na siya. Ilabas na natin sa ating charger box. So i-on muna natin. So nandito yung switch. Nakalimutan kong patayin. Pero ayan, naka-on na siya. Green. Green, ibig sabihin naka-on. Ayan, pareho naka-on yan. So, dapat naka-on, saka dapat steady yung ilaw niya para naka-pair siya. So, ito pala ay pwedeng gumamit hanggang 3, 4 na wireless system. So, isang receiver, ito yung nakakabit sa ating amplifier o sa ating mixer. Tapos, pwede tayong gumamit ng maraming transmitter. Pwede sa gitara, sa electric guitar, o kahit ano pang instrument na pwedeng kabitan ng wireless. So, okay, subukan na natin. So, una, ito kakabit muna natin sa ating amplifier. So, meron tayong amplifier dito sa baba. So, ikabit natin yung receiver natin. Ayan, nakabit na sa ating receiver. Ilagay nyo lang sa input ng amplifier nyo or amp. So, subukan muna natin ito sa ating acoustic guitar. Ayan, subukan muna natin kung tutunog.
Ayan, so simple lang, kabit nyo lang din sa connection nyo kung saan nyo kinakabit yung PL wire nyo or PL cable nyo. Ayan. Ayan. So 6.35 yung size niya. So tignan natin kung tutunog. Yung narinig nyo, straight yan sa ating guitar amp. So yung volume control nandito, wala dito sa ating wireless. Wala dyan yung volume control nandito sa gitara nyo or nandito sa ampli o sa mismong mixer. So okay. So tapos na natin subukan dito sa ating acoustic. So tanggalin na natin. Ngayon susubukan naman natin sa ating electric guitar. Ganun din. Pero ang susubukan natin, hindi natin irerekta sa ampli, gagamit tayo ng ating old school na guitar effects. Meron tayo ditong zoom. Bis na ito yung irekta natin papunta sa electric guitar, gagamitin natin yung ating likato na transmitter at receiver. So tanggalin muna natin sa ating ampli. Tinanggal natin yung nakakabit nating receiver. Ikabit natin sa ating guitar effects. Ayan, nakakabit na siya sa guitar effects. Ngayon itong ating transmitter, ilalagay natin sa ating electric guitar. Dito natin kinakabit yung ating PL wire, PL cable. So ngayon ito naman ikakabit natin yung ating wireless. Parang ganun din sa gitara, sa acoustic guitar natin. Ayan, kabitan natin. Ayan. Ayan. So, ayan, kung titignan nyo, tumutunog yan. So, gumagana. Malakas at walang delay. Hinaan natin. So, yung volume control nandito rin sa electric guitar. Wala na tayong wire na ginagamit dito. So, wala na tayong cable na ginagamit dito pag nagigitara. So, malaking tulong dito sa space natin. Wala nang pakalat-kalat na kable dyan sa labag natin sa paa. Kung sa stage naman, hindi na kayo mapapatid. So, tignan pa natin yung ibang effect. Lakas. Ayos. Then. Ayan, so walang delays. Ngayon hindi natin masusubukan yung distansya kung gaano kalayo. Pero gagawa ako ng hiwalay na video kung hanggang saan siya abot. So, sa practice sa church, susubukan natin ng stage papunta doon sa mixer kung kayang-kaya niya pa rin at walang delay yung tunog niya. Pero okay naman yung review dito. Napanood ko na rin yung iba. Talagang wala siyang delay. Napaka 0.0 milliseconds lang siguro yung delay niya. Pero hindi na mapapansin pag tumutugtog ka. Okay, so tanggalin na natin. Tapos na ang ating pag-try sa ating guitar effects. So gumagana sa guitar effects. Ngayon, kung titignan nyo, natatanggal yung pinaka-adapter niya ng 6.35 papuntang 3.5. So naging 3.5 na lang siya. Ayan o. So tanggalin natin itong receiver. Ikakabit natin sa ating pang-monitor. Kasi pang-monitor natin meron siyang port o meron siyang aux-in. So ikakabit natin to papunta doon sa ating aux-in. Ayan dito. Aux-in. Ayan. So, kung wala kayong guitar amp, irekta natin sa ating aux-in ng ating speaker o monitor. Ngayon ito naman ikakabit natin sa electric guitar ulit. Tignan natin. Pero walang effects. Walang guitar effects. So, subukan lang natin kung tutunog siya papunta sa monitor natin. Ayan, nakakabit na siya. Tignan natin. Tutunog ba? Tignan natin ha. Ayun. So, tumutunog din. Gamit yung aux-in. Papunta sa aux-in. Dahil nga natatanggal yung ating adapter ng 6.35 papuntang 3.5. Ayan, yung naririnig nyo ngayon, galing yan doon sa, yung sound, galing yan doon sa ating pang-monitor na MR3. Ayan, so wala pa rin wired, hindi pa rin tayo gumagamit ng cable, ayan o. Wala pa rin cable, wireless pa rin yung gamit natin, papunta doon sa ating pang-monitor naman na mayroong 3.5 na port, papuntang aux-in niya. Ang galing, versatile o napakatindi nitong ating Likato wireless system na to Pero ngayon, dahil itong kabila naman, itong ating receiver, ay itong ating transmitter, natatanggal din, ayun Natatanggal din yung 3.5 niya. Ay, yung 6.35 nagiging 3.5 din, ayun Galing. So, pareho na siyang naka 3.5. So, saan to pwedeng gamitin? Kunyari, yung phone nyo, o yung pinaka-monitor nyo, yung pang-monitor nyo na speaker, walang Bluetooth, tapos gusto nyong
magpatugtog gamit yung phone nyo. Susubukan lang natin. Kabit natin sa ating phone. Ayan, kung saan kinakabit yung headphone. Kung meron pa kayong 3.5 na port dyan. So, subukan natin. Try natin mag-play dito sa phone. Ayan. 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 So, yung naririnig nyo, galing yan sa phone, wireless. Ayan. So, yun. Isa sa magandang tulong din pag walang Bluetooth yung speaker natin dyan. Kung old school yung ating speaker, pwede nyo gamitin to para maging Bluetooth yung tunog. So, ang galing din, no? Dahil nga natatanggal at saka nakakabitan ng at pwede mo nga ikabit sa 3.5. So, yun pa, isa ring magandang features nito. Magagamit mo rin as Bluetooth connection o wireless connection. So, hindi lang pang gitara, pwede rin sa pang music natin. So, pag gusto niyo ikabit yung 6.35 na port, na adapter, ikot nyo lang. Niikot lang naman yan. So, back to normal ulit. Kung gusto nyo tumugtog ulit. Ayan. So, ayan. Ayan na siya. Naka 6.35 ulit. At dahil nga ang nagpaganda dito, meron siyang box na merong charge. So, meron siyang built-in charger. So, pwede mong ilagay dito. Pag kunyari hindi kayo tumutugtog, pwede mong ilagay muna o pwede mong ibalik muna. Yan. Yan. So, pwede mong ibalik muna para mag-charge siya. Pwede nyo ilagay dito at mag-charge siya. So, ito kaya mag-charge hanggang 2 beses. So, kung na-charge nyo na siya at nalobat, pwede nyo i-charge ulit dito. So, magpo-full ulit siya. So, hindi nyo naman kailangan problema kung baka biglang malobat. Kasi ang kaya nyo itagal nga, nasa 3 to 5 hours. So, matagal na tugtugan na yon. So, ito pang backup lang tong charging na to habang di nyo ginagamit. Ayan. Para safe lang. Baka malobat bigla o kaya nakalimutan nyo i-charge sa bahay. So, sa mga bibili, sa mga nagbabalak bumili to, okay na okay, solve na solve. Napakalaking tulong, napakamura pa. So, halagang 1.8 ata. Alam ko 1.8 eh. Naka-sale pa ata. So, 1.8, meron na kayong kasamang charging box. So, meron ng wireless system. Kasi iba, yung ibang ganito, walang kasamang ganito. So, dito mo lang i-charge yung pinaka-system mo gamit yung Type-C. Papunta doon sa pinaka-adapter. Pero kung meron ka nito, dito mo na lang ilalagay at dito na siya mag-charge. So, yun. Hanggang dito na lang sa mga bibili. Okay na okay. Lalo pag tumutugtog kayo at sa ayun yung maraming wire na nakakalat sa lapag nyo. At kung mahilig kayo maglalakad-lakad habang tumutugtog, napakalaking tulong nitong wireless system na to. So, yan. Hanggang dito na lang po tayo. Thank you for watching. Please like and subscribe and hit the bell button para po ma-update pa tayo sa mga susunod nating mga video dyan. Goodbye and God bless. Ciao!